vintage tool. This is from 1956. This is the Burgess Vibro Toolkit Model V760. Nakabox pa oh. Although hindi ito hindi ito new old stock. The owner, Pasiano Arandia, siya yung bumili, no? And it was bought, date dito, no? November 24, 1956, which is around 76 years ago, no? Today is what? The year today is 2023. So yun, no? So Burgess Vibro Toolkit Model V760, manufactured by Burgess Vibro Crafters Incorporated, Grace Lake, Illinois. So ito yung original box niya, naka-box pa. So open natin, no? Again, hindi ito brand new, ha. Gamit na ito, na preserve lang na maayos yung gamit. Kaya naka-box pa. Yan. So nakita nyo, no? Metal pa. Kasi nung araw naman, hindi naman uso yung mga plastic, eh. So metal yung casing niya. Kulay blue. Okay. Intact pa. May konti lang kalawang, pero generally in good condition itong box nitong Burgess Vibro Toolkit. Let's open it. Okay, there it is, no? Ayan, no? Ito yung Vibro Toolkit, but bago natin explore to, tingnan natin tong kanyang manual, ano? Ano ba itong Vibro Toolkit na ito? Ano bang nagagawa nito? So nakalagay dito, adds power to all skills. So let's open it, ano? So marami raw magagawa. Pwede kang mag-cut ng leather, i-frost mo ang glass and plastic, mag-emboss sa copper, aluminum and other soft metals, mag-engrave ka ng monogram, pangalan, code number, decorations, etc. sa mga materials ranging from metal, glass, plastic, stone, marble, bakelite, wood, bone, ivory, ceramics, etc. So pang-engrave siya. Siya ay pang-sulat. Siya ay industrial, actually industrial type ito nung araw na pwede kang mag-engrave o magsulat sa mga bakal, sa mga plastic, etc. etc. So yan siya, no? Ito yung quick illustration ng part niya. Switch, on and off switch, pag-adjust ng stroke, siguro yung speed na rin yun, ano? Yan. And how ito yung ano, paano mo i-handle yung tool. Okay? Yan, no? Pwede ka rin magsulat sa steel, mag-emboss sa metal, mapapalit-palitan mo yung attachments. Pwede kang mag-cut ng leather, mag-emboss sa leather. Decorate the glass, decorate plastic, engrave jewelry. At ito yung mga attachments na kasama sa kanya. So merong pantalong carbide na ginagamit para sa metals and glass. Meron kang abrasive point for frosting, diamond point para sa glass din, tsaka sobrang tigas sa mga metal. Leather slatter for cutting, lacing slots in leather, leather liner, leather punch. Tapos straight edge snipe, belly edge snipe, ball point for leather working and embossing, metal hammer, etc. Double liner for making double line borders. Modular, all-purpose leather modeling kit. At yan. So I think ito ay, hindi ko alam kung kasama, no? Pero may presyo pa nga siya, eh. Siguro hindi lahat kasama nung binili ito. Baka ipa-purchase mo yung iba. So the owner, no, was before was Pasiano S. Arandia, purchase again November 24, 1956 for a price of 49.50 pesos. Pesos siya, no? And ang exchange rate noon ay 1:2, meaning $1 US dollar is equivalent to 2 pesos. So roughly this is around $25
Pagka ano, no, $25 during 1956. So 49.50 or more or less roughly 50 pesos. That's around $25 in 1956. Now, if you will do some conversion for the year 2023, ang $25 is around $283 today for 2023. So ito yung original na receipt. It was purchased in Radio Wealth Store Incorporated. Ang office ay ayun, no. Mukhang sa Manila binili, oh. Hindi ko lang alam kung saan in particular, pero meron kasi siyang main office sa Tanduay Street, Manila. Meron siyang downtown store sa Raon. Meron sa Ermita sa Isaac Peral Street. At tingnan niyo yung phone number, oh. Grabe, oh. 5 digits pa lang ang phone number nung panahon na yon. Oh. So it was purchased cash. Again, November 24, 1956 for the amount of 49.50 pesos. And tinesting daw, tested okay, tinesting bago binili. So, ito yung original na receipt. So, for the record lang, ano, 49.50 pesos, $25 in 1956, $280 for the year 2023 kung inflation adjusted. And kung i-convert mo ang $283 US, that would be around 15,600 pesos today, in today's money. Okay? Then, what we have here? Ito, okay, mga attachments. Ito, parang yung kanina, yung pinakita ko na nga kanina, no? Ito yung mga attachments na available sa kanya. Okay, let's proceed with the tool. Tingnan natin kung ano ba talaga tong tool na to. So, ito siya, no? Teka, ha? Yan. Ito yung tool. No? Kalagay dyan, no? BVI. So, I think that means Burgess Vibro Toolkit Incorporated, no? Ayun, no? Ayun pala, Burgess Vibro Crafters Incorporated, yun yung pangalan ng company. And this tool operates on the 110 to 125 voltage range. Ayun, no? So, manufactured in Grace Lake, Illinois. So, ang itsura niya, parang ano, no? Parang, actually, tingin ko parang ano pa nga ang dating sa akin nito, eh. Parang Art Deco yung design, eh. And I think itong plastic na to, ito yung old type of plastic na kung tawagin Bakelite. So durable material to, durable ang Bakelite. So basically yan siya. And para hindi maaksidente, ayun, nakailagay na, no? 110 volts. Kasi dito sa Pilipinas tayo 220, sunog to pag nasaksak natin sa 220 volts. And I think the way you handle it is ganun, no? Kaya may bola, eh, para mahawakan mo ng maayos. Ganoon. Yung ano lang, ano, trivia. Yung company na to, itong Burgess Vibro Crafters Incorporated, started, kung di ako nagkakamali, way back before 1920, maybe 1918, maybe 1915. I don't know yung eksakto, no? Pero yung Burgess started as a battery manufacturing company. Gumagawa sila ng mga baterya, no? Dry cells. And then nung 1944 nag-invento sila nitong ganitong klase ng tool, vibrating tool. So minarket nila. So ito 'yon, nagkaroon ng spin-off kumbaga. So nagkaroon ng Burgess, from Burgess Battery nagkaroon ng another company, Burgess Vibro Crafters Incorporated, na sa research ko, matagal tong company na to. I think around hanggang 1980, buhay itong company na to, eh. Pero iba na yata may-ari nung panahon na yon. And eventually, nawala. And then, nagre-research ako, naghanap ako, nag-type ako sa Google ng Burgess Vibro Tool. May mga lumabas, eh, na more or less ganito rin yung itsura. Pero I don't think na I think ginamit na lang yung pangalan. Iba na yung may-ari nun. Ibang company na. So, yung original na company, wala na talaga yon. So, bago natin subukan, no, tingnan natin yung laman nitong box.
So, yan, no, makikita mo, marami siyang attachment. So, I don't know kung itong mga attachment na ito ay kasama nung binili or ito ay binili nung previous owner separately. Pero marami, oh. Ayun, makikita nyo, oh. Napakadaming attachment. Teka, baka mahiwa ako, eh. Ito, oh. Meron pa siya nung sinasabi nilang blade cutter for leather. Ito, oh. I think this is also for leather. Oh. Ayan yung mga kasama niyang mga attachments, mga tools. So, sabi nga nila, no? I think ito, tingin ko diamond dito, eh. So, pang-engrave ng metal, pang-engrave ng plastic, pang-frost ng glass, etc. etc. So, basically, kaya mong sumulat ng pangalan mo or anything, even on hard steel, kapag kompleto yung attachment mo. So may engrave mo siya. So, bago pa na-invento yung mga stickers na ididikit mo, nandun yung pangalan mo, nandun yung address mo. Ito muna siguro. I think ito muna yung nauna. And, of course, kung naka-engrave yan, it will last, no? So, okay. Siya, no? So, subukan kong isaksak ito sa kuryente. Gagamitan ko ng transformer. So from 220 volts na electricity dito sa Pilipinas, meron akong transformer na gagamitin para safe siya, no? Para maging 110. Sasaksak ko lang, ha. Okay, nakasaksak na siya. And to operate this vibro tool, pindutin mo lang yung on-off. Tinesting ko to kanina, it's working, ano? Tingin ko palpak itong transformer na ginamit ko, ano? Wait lang, wait. Yun. So, narinig niya yung vibration, ano? Yun. And sabi niya, ito yung control. Okay. Yung lakas ng vibration ito. Kasi habang hinihigpit ng humihina yung tunog, so ibig sabihin yung vibration higiging pino. Habang inaano ko siya, habang niluluwagan ko siya, lumalakas yung vibration. So ibig sabihin, lumalakas yung galaw ng dulo nun. Off muna natin. Subukan natin magkabit ng isang bit. Let's say ito. For ano lang, for demonstration purposes. So, yeah, unscrew mo to, sasaksak mo to, and then kakabit mo to. Ganun lang. Higpitan mo ng konti, and then let's turn it on again. Yun. Hindi nyo makikita pero nagva-vibrate yan, no? It's too fine para makita. So, anuhin natin, tanggalin natin, magpalit tayo. Let's say, let's try this one. Ito ay para siyang ano, no, para siyang scalpel blade. Kaso ayaw pumasok, eh. Teka, iba na lang. Baka mamaya mahiwa pa tayo dyan. Ito. Ito. Ayan. Let's say this one. Okay, let's turn it on. Uy, tumalsik. Kulang yung higpit. Hindi na higpitan ng maayos. Anyway, you get the drift. Nakita nyo how it operates, diba? So ganun siya. Nagva-vibrate siya ng matulin. I don't know how many cycles per second. Pero basically, magba-vibrate siya. And pag nag-vibrate yung let's say, subukan pa natin, ito. Pag nag-vibrate ito ng mabilis na mabilis, matulin na matulin, yung vibration na yun is enough para makapag-engrave ka even on hard materials, no, such as steel.
Sorry hindi ko alam kung paano i-operate, no? Kasi first time ko lang naman na talagang subukan to. Pero you get the drift. More or less ganun siya, no? So I think sa kalumaan na rin siguro, baka wala na yung locking mechanism Anyway, this is a vintage tool. Again, I say from 1956, and that's for the year 2023. This tool is already 76 years old. And the fact na gumagana pa siya, pwede mo pa siyang gamitin actually, is a testament sa durability and manufacturing capability nitong Burgess Vibro Crafters Incorporated. So, that's it, no? Ito yung tool review natin for the day. From the year 1956.